So, kailan ka nag-start as a safety officer and SSE lead? Nag-start ako sa Pilipinas that time na nag-start ako sa security and then suddenly So, bakit ba rin yung napili mo, hindi yung ibang country like Canada, US, mga ganong country ba? Mga malalamig, maganda kumbaga. yan. Oo. Ang gusto kong question sa lahat eh. Kasi bakit Bahrain that time? Kasi yun ang alam ko dati. Kasi yun yung pinakamalaking sahod. Kumusta naman yung mga experience mo ito as work dito sa Bahrain? Oh, mahirap. Mahirap as a safety. So, ano mga safety standard na procedure may ibibigay mo? Number one, kasi depende yan sa isang company. Magandang araw sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa 4th episode of AMA Production Podcast. Sa ngayong gabi, meron tayong isang panauhin. Bali, kasama ko siya dati as colleague sa isang company dito sa Bahrain. Tapos, nagiging contractor siya sa isang project ko na dito din sa Bahrain. So, andito siya ngayon, magpapakilala. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome nga pala dito. Ako nga pala si Julius Reginaldo from Philippines as usual. At saka pagdating po sa studies ko, po ay Bachelor of ECE, BSEC, Electronics and Communication Engineering. Regarding naman po sa aking sa safety qualifications, may NIBUSH po ako. NIBUSH IGC, NIBUSH Process Safety Management. And meron din po akong on swing for yung NBQ Level 6, pati po yung NIBUSH International Diploma ongoing po. Oh, nice. So, kailan ka nag-start as a safety officer and SSE lead? Yan, magandang tanong Oo. yan. Kasi nag-start ako sa Pilipinas that time na nag-start ako security and then suddenly may nagsabi sa akin ng isang kasamaan din na sa trabaho na mag-safety ka. So, ako naman, syempre, kung ano yung syempre. uso, gagawin mo. So, ang ginawa ko ngayon, nag-training ako sa DOLE, OSHA Standards sa Construction Safety. After that, nag-upgrade. Nag-apply sa Bahrain, tapos kumuha ng safety dito. So, bakit ba rin yung napili mo, hindi yung ibang country like Canada, US, mga ganong country ba? Mga malalamig, Maganda kumbaga. yan. Oo. Ang gusto kong question sa lahat eh. Kasi bakit Bahrain that time? Kasi yun ang alam ko dati. Kasi yun yung pinakamalaking sahod sa, di ba alam nyo na yung pinakamataas ang palitan ng pera. Siyempre second ng Bahrain. At saka sa construction, Middle East yata yung Number ano eh, one ng number Middle one East. Saka kaya yun ang pinurso ko talaga. So, ba rin talaga? Bahrain talaga. At saka ang sabi daw nila, it's, ano mo yun, more on without. Wala kang katulad sa Kuwait, medyo strict, hindi katulad sa dito, Saudi. Dito medyo liberated ang mga tao. Pero something like that. Nice. So, kumusta naman yung mga experience mo ito as work dito sa Bahrain? Oh, mahirap. Mahirap as a safety. Siguro kung sa experience, sabi natin. Unahin muna natin as a contractor, yung magkasama tayo dati. Masakit ang ulo ko sa consultant. Kasi number one, siyempre nasusunod lagi yung consultant. No? Kaya lagi, pag may napuna kayo, kailangan namin i-rectify that time. So, pag safety issues, siyempre, ayoko may masabi ang consultant sa amin. Alam mo naman siguro kung ano ginagawa namin. Kasi guys, dati, contractor namin sila sa isang, what do you call this? Isang hotel. Hindi namin masabi, pero isang hotel dito sa Bahrain, sila yung contractor namin. So, doon kami, kasi magkakilala na kami as a contractor before, dito sa Bahrain. So, pagdating sa next project namin, sila yung contractor namin. So, explain mo nga ano yung experience mo doon sa project natin. Siguro that time, more on observation from your side eh. On my side talaga. Talaga, hindi lang naman siya kasi yung mga kasamahan niya rin, hopefully, di ba? And syempre, ano sila sa amin, sasabihin nila ito yung problema, kunwari, bakit ganito, walang ganyan. So as
safety perspective ang sasabihin niya. So kami naman as a contractor, syempre gagawin namin at ayoko may masabi ang consultant sa amin. Yun ang pinaka-the best ng gagawin namin para sa inyo. So, kung magbibigay ka ng mga standards, for example, anong standard ng, for example, sa electrical, sa side ko, di ba, electrical engineer ako. So, anong mga safety standard na procedure may ibibigay mo? Yan. Na-explain mo sa viewer natin. Number one, kasi depende yan sa isang company kung meron kayo integrated management system. Yung tinatawag na procedure sa company nyo. Ngayon, i-base namin sa consultancy, magsasubmit kami ng procedure namin ng company by approval from your side, correct? Yes. Now, syempre, as awareness regarding electrical safety, ginagamit namin lagi, awareness lagi, yung competency ng mga trabahador nyo. Namin pala, sorry. Yeah. Trabahador Sorry. pala namin, sorry. Yung competency nila, certification nila, at saka yung awareness training regarding LOTO. Log out, tag out. Kasi number one, hindi namin pwedeng pasukan, especially yung laging sinasabi mo, yung bus bar area. No? Yes, yung mga high voltage Yan, area. ang number So, one. hindi ka pwede Yan. pumasok doon. no? Yan. So, ano pa yung madagdag mo doon? Siguro yung sa permit system namin, kasi Yes, yun ang hindi kayo permit. pwedeng magtrabaho without permit system sa amin. Kasi kapag walang gano'n, walang control sa trabaho. Kaya safe working permit ang kailangan. Tapos, meron din kaming start card daily. So, before and after commencing of job, meron kaming mga signatures sa permit system. Siyempre, binibigay din namin information sa consultancy sino yung pwede magtrabaho that time. Yan. Oh. Yeah. So, nahirapan ka pala sa project namin dati. Okay naman, pero siyempre, as perspective ng safety, siyempre kailangan safety is number one. Yes. Priority Siyempre, kasi yun talaga. kahit magkaibigan kayo, wala tayong sa ano doon. Trabaho kasi yung Oh, kailangan. trabaho yung Yan. at saka human life yung pinag-uusapan natin Tama. pag electrical safety. Siyempre, high voltage yan eh. Sigurado, may maano dyan. So, as a safety officer, mayroon ka lang naranasan na mga accident or something? As my experience, I have my lost time injury. Pag sinabing lost time injury kasi nag-stay siya ng more than 7 days. Pag sinabing 7 days, lost time accident na yon. Pag umabot ng 7 days, more than 7 days, lost time accident, na-experience ko yun. Kasi minsan, ang mga worker kasi, alam mo yung mga substandard, mga shortcut. Siyempre, mahilig yung mga... Number one. Gusto nilang matapos yung project. Minsan, mga contractor, mga subcontractors, pinupush nila yung mga tao. I'm sorry pero totoo yung reality talks lang tayo, pero totoo yung nangyayari talaga sa site. Kaya, as much as possible, dapat may control kami lagi sa kanila. Kung ano may mga sinasabit nila sa amin, as per procedure from company, kailangan nila sundin yun. Pag hindi nila na ano yun, syempre kasama yung dito sa Bahrain, under the ministry, so may reporting procedure tayo doon kapag may lost time injury. Pag more than that 1 month, ni-report namin yun sa ministry, tapos by investigation, by the police and the ministry also. We will submit all the whole reports, accident and incident report. Yan. So, sa mga project mo dito sa Bahrain, alam ko marami kang project, sigurado sa roads, sa buildings, high-rise, mga ganon. Ano yung pinakamahirap mo na nahawakan na project? Siguro yung sa building, kasi kumpleto na eh. May falling hazard, kumpleto na. Kasi number one kasi yung mga drop hazard sa mga buildings. Yung project ba natin? Di ba? Kung maalala mo yun, di ba? Yung magkaroon tayo ng lost time injury that time. Hindi natin alam may na-drop hazard pa ng drill bit. Talagang unexpected talaga yung nangyari na yun. Pero thank God, thank you. Wala pa rin fatality sa nakuha kong project. Siyempre, sa safety officer talaga yung nagdadala nun. Talaga. So, as safety in charge, curious lang kami. Usually, anong ginagawa as a safety in charge? Okay. Siyempre, number one, manning of people. Siyempre, lahat ng subcontractors, dumadaan sa amin eh. Kami nag-screening, number one, kung may visa kayo, kung may mga competent kayo, example, for the welders, scaffolders, yung mga certification na kailangan updated yan. So, pag wala kayong training, our company will provide them a training. So, kung ano yung kailangan sa isang trabaho, sa specific job. Example, regarding sa mga nagkakabit ng mga cladding, mga windows sa mga labas, so kailangan nila ng certification sa training yun
pati yung mga medical certifications nila. Because kasi yung mga ibang tao kasi afraid of height, di ba? Minsan pinupush Isa mo yung na ako tao. doon, no? Di ba? Titignan mo lang. Kaya kailangan pa rin namin ng mga certifications yan galing sa doctor din. Depende sa specific job nila. Kaya kinukuha na namin ng mga competency yan galing sa company nila bago sila mag-start ng trabaho sa amin. At saka yung sa induction namin sa safety, syempre kailangan mandatory yun. Yung bago sila mag-start, syempre lahat yun, may training kami, specific inductions, yung tinatawag na safety orientation sa ibang company. So every project iba-iba yung type ng safety induction, Meron diba? kaming as a project, let's example for the company, meron kaming company videos translated yon from Arabic, Hindi, Bangladeshi, lahat kung ano yung mas maraming workers under sa isang contractor. And then we have another induction specific dun sa project mo. Kasi may mga project kasi magkakaiba kayo ng trabaho eh. Let's say ito yung interior design kayo, roadworks kayo, more on roadworks kayo. Pero pag sa building, so we have another specific safety inductions para sa mga workers. Sa na-experience ko dito as electrical engineer, ang pinakamahirap daw na safety as a work is about hospital. Totoo ba 'yun? Siguro kung sa hospital ka safety, kasi kasama mo rin may pasyente just in case of emergency. Ang number one lang naman kasi kapag may nagtatrabaho dito sa isang, kunwari, you have a hospital, may construction kayo dito, chine-check mo rin yung monitoring ng noise yung vibrations. Kasi sometimes merong nag-ooperate, no? And suddenly may nagba-vibrate, di ba? Critical yung Syempre, siguro mga part yun. Pero more on the risk talaga is oil and gas. oil and gas. Oil and gas. Ayun ang sabi nila. Pero as part of the preventive maintenance ng mga sa oil and gas, hindi naman ganun. Pero high risk talaga. Depende pa rin sa safe working procedure ng isang company. Kasi until now wala pa akong na-experience na oil and gas as a electrical engineer. Meron lang ako roads and buildings. So ikaw as a safety officer, ang dami mo na yatang Marami rin. Kasi sa oil and gas, pagtanggal ng mga sa airport project also, nagtanggal kami ng flashing tank, yung gasolina ng eroplano. Talagang first time ko na gano'n, may nadaglang ng isang buta, tuyo agad eh. High flammable talaga. So talagang bawal kayo gumamit ng mobile phone. Kailangan talaga yung certified na mobile phone na para doon sa oil and gas lang. Parang yung sa Pilipinas sa oil and gas, sa PNOC dati that time. May kanya-kanya kasi silang ginagamit ng walkie-talkie na pwede mong gamitin lang for communications. Yan. So walang yun, parang walang Hindi electronic sila signal to spark something. hindi sila mag-spark, mag-cause ng static, walang ganun. Kaya talagang silyado sila, hindi sila basta. Yan. Sa Pilipinas, same din ba yung trabaho mo as a safety officer and safety lead? Nag-start ako sa security. And then after building then, and then kasi nga naisipan ko nga talaga na medyo mas malaki ang kita. Siyempre. So nag-apply ako through here sa Bahrain. And yun, nag-succeed naman. Stepping stone. So sa mga licenses mo dito sa Middle East, pwede mo ba mabigay sa amin ano yung type ng licenses na Okay. kailangan nila as a Sige. safety officer? Dito naman sa Bahrain, syempre, nag-training ako ng civil defense. So walang expiry date yun. Mismong sa school ng civil defense, kumuha rin ako. Certified din ako sa NIBUSH IGC, level 3 naman yun. International General Certificate. NIBUSH Process Safety Management, sa level 4 naman yun. Kung naghahanap naman sila ng medyo mataas, kinukuha ko na rin yung level 6 ngayon na NIBUSH International Diploma. Wow. So yun yung kasunod mo na Meron pa akong target. isang kinukuha ngayon, NBQ level 6, katumbas din yung level 6 din yan. Oh. Kasi dito, kailangan, certification ang kailangan mo para makuha ka ng ibang company. Pag wala kang certification and wala kang experience, di ka nila kukunin. Sa Middle East kasi, kailangan nila as a More on certificate. certification. So, balita ko, nagbablog ka daw. O nga, So, pag nagbablog ka, sino ang gusto mo i-content? si Ibana sana. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang po. Balita ko si Ivana, nandito sa Nandito Bahrain. na sa Bahrain talaga yun. Hindi ko akalain na Bahraini pala yun. Anyway. Ay, hindi siya Bahraini. Isa siyang... ganun ba? Anong tawag nun? Moroccan. Moroccan? Okay. Pero, ayun lang naman. Yung
Yung vlog ko kasi more on different ideas eh. Kung ano yung uso, doon lang ako. Ang sad to say, wala nga views eh. Pero ano na ako. Hindi, ganun yung ano natin, doon tayo masaya at least Pero ginawa ano natin. na, medyo nag-earn na ako ng ano. Kailangan ko na ng viewers. Na, yung mga ganun yan. Startups pa rin ako nun. Kailan ka nag-start ng vlogging career mo? Siguro after ng pandemic. Kasi wala tayong magawa ng pandemic, you know? Hindi, saka yung sa dami rin ng ano, way back siguro, hindi ko masyadong tinuon ng pansin yon. Hindi ko tinuloy, pero yung nalaman ko dumadami daw yung kitaan. So, syempre, O as a Alam mo naman, nasa hobby, wala Pilipino. tayong magawa, di ba? oo, kahit anong content, basta mapanood lang. Masikat nga, nakakatawa eh. Mas marami manonood. O, kahit nga kumakain lang, walang magawa, sikat eh. Yun, bilib ako sa ganun talaga sa atin. So, ito yung ano natin, ito yung huli kong katanungan. Anong ma-advise mo sa mga kababayan natin na sa Pilipinas na gusto mag-abroad as a safety officer? Anong ma-advise mo sa kanila? Ayan, maganda. Magandang tanong yan, kabayan. Nag-start ako sa Pilipinas, nagsabi sa akin na kaibigan ko, ang kunin mo safety. Sabi ko, bakit? Doon ko lang na-realize, ang safety pala, lumalaki ang sahod. Parang lupa, parang engineer din. The more the experience you have, the more Earning you price. have. Yan. Number one, kung gusto mo talagang maglumago ang pagiging safety mo, mag-training ka. Kasi nandyan yung mag-spend ka sa certifications mo. Kasi sa lahat ng party ng mundo, hinahanap lagi is certifications. Yes. At saka yung tinatawag nila CPD, Continuous Professional Development, CPD. Let's say for the 1 year, meron kang first aider, i-renew mo yan within 2 years, meron kang gas testing, confined space training, marami kasing yung certification na kailangan. mo. Ayun ang kailangan mo. At saka, huwag kayong titigil na kaya niyong kunin niya, makukuha niyo yan. Tiyaga lang. Saka yung sipag, yung pwede ka magtanong ho kayo lagi kung hindi niyo alam. Yun. Kasi, Yun ang number one pinaka-importante. yan. Oo, pag hindi niyo alam kasi, magtanong kayo. Marami na magbibigay na information sa ganyan. Hindi porket nasa mataas na level ka na, alam mo na ang lahat. So, ano din tayo na magtatanong kahit ano na, professional na tayo, hindi natin alam lahat. Tama. Saka yung may nag-advise sa akin dyan, sa malaking company rin, kasi gusto ko agad tumalon eh. Excited ako eh. Gusto ko makuha ko kagad yung ganung sahod eh. Kasi yung umuwi ako ng Pilipinas, nag-check ako magkaling sahod ng inaano. Talagang napakalayo po talaga ng diferensya. Compare mo Talagang sa Pilipinas sobra po papunta talaga. dito. Grabe po talaga. Kung gusto nyo talaga, i-dream nyo mabuti, i-pursue nyo mabuti lahat, kung ano yung mga certification na kailangan nyo. Pwede rin po kayong gumawa ng LinkedIn. Kasi Yes. doon dumadami lahat ng mga ano nyo, yung mga connections nyo, kung ano yung mga kailangan nyo, doon kayo makakagain ng more experience sa ano yung mga katanungan nyo po. At saka, never stop dreaming regarding health and safety. Keep studying. Yan, studying, number one. Yan, para ma-develop lagi. Kahit matanda na tayo, sa mga anak na lang natin, kung anong gusto nila, support na lang kung ano yung gusto nila. Pero for health and safety, number one sa lahat ng construction, lahat yan, number one priority talaga ang safety. Yes. And salamat sa pagpunta sa AMA Production. Maraming salamat din. Mr. Moelbo, talagang hindi ko inaasahan to. Syempre eh. Unexpected to. Nga pala, i-advise ko I always, please, put God first always. Kasi, ayun ang number one na nagbibigay sa atin ng tibay sa lahat ng oras. At saka maraming salamat talaga sa podcast mo ngayon. Syempre. So, may ano tayo dito? Mayroon tayong fast talk. Okay? May pastok talaga. Tingnan natin to. So, simula tayo. Sige, start. Love or career? Pwede man both. Dapat isa lang. Sige, career. Career tayo. Single or ready to mingle? Pwedeng pass. Hindi, kailangan isa lang yung ano. Ganun ba? Sige, single. Mas maganda yung single. Kung may iba kang vlog, kung may ibang vlog ka, sino gusto mo makakulab? Sana nga si
Si Ilawi, si Ibana. Si Ibana. Oo, kaso hindi ko naman masyadong Parang mahirap eh. Pareho din tayo eh. Kung may safety ka, sino at bakit? Kung may safety ka, Kung may isi-safety ka, sino at bakit? syempre mga workers. Oh. Sila nagbibigay ng pera sa company. Diba? Lights on or lights off? On. Happiness or chocolates? Happiness. Yan. Best time for happiness? Best time for happiness, siguro anytime. Anong ini? Best time for happiness. Guys, salamat sa panonood sa episode 4 ng podcast natin by EMA Production. So, Mr. Julius, kung may iba, ano ka na social media, i-plug mo na. Oo nga pala. Maraming iba-vlog ko lang po yung walang nanonood sa vlog ko. Jurek B Vlog po. Subscribe niyo po kahit gagawa rin ako ng panibagong videos regarding safety, kung ano man yung napapanahon ngayon. At saka po, maraming salamat Mr. Melbo regarding this one. Hopefully, magkaroon tayo ng maraming viewers for this one. Yes. So guys, kung gusto nyo ma-feature sa EMA Production Podcast, i-send lang kayo ng email or mag-comment lang kayo sa comment section below para kung gusto nyo, pwede namin kayo i-view sa podcast namin. At maraming salamat sa panonood.